Ang usapin ng pagka-Diyos ni Jesus ay hindi dapat lapitan sa pamamagitan ng tradisyon o doktrinang minana, kundi sa masusing pagbasa ng kasulatan mismo. Ang pangunahing tanong ay kung ang mga talatang madalas ginagamit upang ipilit ang kanyang pagiging Diyos ay tunay ngang may ganoong kahulugan. Upang malaman ang tunay na ipinahihiwatig ng paksa, kinakailangang suriin ang eksaktong talata at berso ayon sa orihinal na wika, historikal na kalagayan, at sa malinaw na aral ng mga propeta na ang Diyos ay iisa at hindi nagiging tao. Kung may mga katanungan hinggil sa mga kasulatan, maaaring mag-iwan ng komento upang mapag-usapan sa susunod na representasyon at sisikapin nating maunawaan ang tunay na sinasabi ng mga ito. Sa tradisyong Katoliko, madalas ipakita na ang lumang tipan ay naglalaman ng mga propesyang nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Jesus. Isa sa mga unang binabanggit ay ang Mateo Kapitulo 22 versikulo 43 hanggang 45, kung saan sinabi ni Jesus na tinawag ni David ang Mesiyas na Panginoon. Ipinipilit dito na kung ang Mesiyas ay tinawag na Panginoon, siya ay Diyos. Gayunman, sa kontekstong Hudyo, ang salitang ginamit ay Adoni, na karaniwang ginagamit sa mga hari at taong may awtoridad. Hindi ito eksklusibong titulo ng Diyos. Ang punto ni Jesus ay hindi ang kanyang kalikasan bilang Diyos kundi ang mas mataas na tungkulin ng Mesiyas bilang itinalaga ng Diyos. Madalas ding gamitin ng Isaias Kapitulo 7 versikulo 14, kung saan binanggit ang isang batang tatawaging Emmanuel. Ipinipilit na ito raw ay patunay na ang Diyos ay naging tao. Subalit sa kasulatang historikal, ang talata ay tanda sa panahon ni Haring Ahaz na ang Diyos ay kasama ng Juda sa gitna ng banta at digmaan. Sa tradisyong Hebreo, ang mga pangalan ay may kasamang pahayag ng presensya at pagkilos ng Diyos, hindi patunay ng kalikasan ng taong may pangalan nito. Ang Emmanuel ay nangangahulugang ang Diyos ay gumagabay at nagtatanggol, hindi Diyos na naging tao. Mas lalong ipinipilit ang Isaias Kapitulo 9 versikulo 6 dahil sa mga titulong gaya ng Makapangyarihang Diyos at Ama ng Walang Hanggan. Subalit sa sinaunang panitikang Hebreo, ang ganitong mga titulo ay papuring pampanitikan para sa hari bilang kinatawan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito literal na pahayag ng pagka-Diyos. Kung gagawing literal ang ganitong wika, masisira ang mismong monotheismong ipinang-aral ng mga propeta ng Israel. Ginagamit din ng Jeremias 23, 5-6, kung saan ang darating na hari ay tatawaging ang Panginoon ang aming katwiran. Ipinipilit na ang pangalan mismo ay patunay ng pagka-Diyos. Ngunit sa Jeremias 33:16, ang Jerusalem ay tinawag din sa kaparehong pangalan. Maliwanag na ang ganitong pangalan ay nagpapahayag ng gawain ng Diyos sa pamamagitan ng isang tao o bayan, hindi ng pagiging Diyos ng tinutukoy. Sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 23, muling ginamit ang Isaias Kapitulo 7 versikulo 14 at ipinaliwanag na ang Emmanuel ay nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Mahalaga ang talatang nagsasabi na ang kahulugan ay sapagkat ipinapakita nitong simboliko lamang ang pangalan. Ang kasulatan ay hindi nagsasabi na ang Diyos ay naging tao, kundi ang Diyos ay kasama ng kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang isinugo. Sa puntong ito, malinaw na ang mga talata mula sa Lumang Tipan at sa Ebanghelyo ni Mateo na ginagamit upang ipilit ang pagka-Diyos ni Jesus ay mga propesya at titulo na may historikal at simbolikong kahulugan. Hindi sila tuwirang pahayag na ang Diyos ay naging tao. Sa ikalawang bahagi, tatutok naman ang talakayan sa mga pahayag ni Jesus mismo at sa mga reaksyon ng mga nakapaligid sa kanya, mga talatang madalas ituring na pinakamalakas na ebidensya ng kanyang pagka-Diyos, upang masuri kung ang mga ito ay tunay ngang deklarasyon ng pagiging Diyos o mga pahayag ng misyon at pagsunod sa Diyos na nagsugo sa kanya. Inaanyayahan ang mga manunood at tagapakinig na pakinggan at pagnilayan ang presentasyong ito at hindi bilang pag-atake, kundi bilang bahagi ng mas malawak at tapat na paghahanap ng katotohanan.